good afternoon po sa ating lahat. No? Ngayon naman ay magbabahagi tayo ng mga experience-based tips and tricks, no? Sa brooding management po natin dito. Siyempre, bago tayo magsimula, no? At ano ba ang kailangan natin, no? Para makapagsimula po tayo ng breeding, no? Sa manok, pato, pugo, at kung ano-ano pa, no? Na ang gusto nyo is sabay-sabay lahat mapipisa, no? Sabay-sabay mapipisa, iisa ang batch nila by batch, no? At makokontrol natin yung date, no? Ng pagkapisa po nila. Ang kailangan po natin is incubator po talaga. Ito po ang bubuhay sa livestock farming business ninyo po. Yes po, no? Okay? So maganda rin po ang natural incubation, no, na kung saan ay yung mga inahin is maglilimlim sa kanilang mga itlog, no, at menos gastos sa kuryente, menos gastos sa pagod, no, sa pag-aasikaso, pag-iikot ng mga itlog manually, no, ginagawa natin kasi yan. So okay din po yun, pero yun nga, sabi ko, hindi mo mapipredict kung kailan uupo ang inahin, no. Hindi mo alam kung itutuloy niya yung pag-i-incubate niya. Kasi may mga inahin na ganun po, no? Nag-incubate ng 5, 8 days, 10 days, tapos biglang bababa. Hindi niya nababalikan yung itlog. Ang tendency po is masasayang yung mga itlog. Then pangalawa, no, is hindi natin mapipredict yung date of hatching na ng mga alaga po natin. No? Halimbawa, may pa-order tayo ng July 30, tapos umaasa tayo sa natural incubation. Mahirap po. Hindi natin mapipredict. Unlike kapag meron tayong artificial incubate, no? May isasalang natin kung ilang itlog yung gusto natin. Mapipredict natin yung date of hatching nila. No? Doon pa lang meron na tayong advantage, no? So kayang-kaya natin sabihan yung customer natin na July 20, July 27 meron tayong available. July 30, ganyan. Kasi nga control natin yung date of hatching nila, no? Plus, ito pa ang sasabihin ko sa inyo, sabay-sabay mapipisa, no? Therefore, kung sabay-sabay sila mapipisa, sabay-sabay iisa ang pag-aalaga natin sa bawat batch ng alaga po natin. Yun po yung ginaganda ng may artificial incubator. And soon, by August, bago mag-December, meron na tayong malaking incubator. Huwag po kayong mag-alala. Para sa mga gustong mag-order ng mga day-old chick, RTRTP na pugo, at mga sisiw ng panabong na manok. Walang problema dahil meron na tayong malaking incubator soon. Okay? So, yan po kailangan natin, no? Para mas maging effective yung livestock farming natin. Livestock farming business natin na tinatahak po natin. Artificial incubator. Right? So, ngayong hapon, i-discuss po natin, no? Ano ba ang brooder, ano ba ang brooding management? So, ang brooding management po, since dito po sa yard is hindi tayo gumagamit ng natural incubation na kung saan ay inahin na nagpipisa sa kanilang itlog. Dito po sa atin is artificial incubation tayo gamit ang ating mga artificial incubator, no? So, tayo ang nagiging inahin or yung incubator ang nagiging inahin ng mga itlog. So, pag napisa yan, hindi mo naman pwedeng palakihin yan dyan at masisira yung incubator, no? Mababaho yan, mababasa, no? Paano mo silang pakakainin dyan, di ba? So, ang extension ng pagiging inahin ng incubator is nakasalalay na po sa atin. Yan, no? So, madali mag-incubate, madali lang po mag-incubate, no? Ang challenging part is kung paano yung pag-brood mo sa mga newly hatched chicks. Okay? Siyempre, number 1 tips, kailangan nyo na maganda, matinong brooder. Ayan. Okay? Actually, ito po is lagayan ng mga panabong na manok. Pina-convert ko into brooder, no? At yan, nagiging effective naman kasi ilang batch na ba? Isang batch na yung dumaan dyan. Yun yung mga breeders po natin dyan na dumaan sa ating converted brooder po natin, no? So syempre kailangan may maganda tayong brooder, no? Dapat po ang brooder po natin is may heat source, no? Okay? So ano ang heat source natin dito sa ating mga brooder? Incandescent bulb, no? So depende na po yung wattage niyang incandescent bulb ninyo.
sa laki ng brooder. So dito po sa ganitong scratch pen, 50 watts po ang kailangan mo dito, no? 50 watts. Kaso nga lang ito 25 watts lang yung papalitan natin mamaya. Ito po ang 50 watts. Ito. Yan. Yan po ang incandescent bulb. Huwag po tayong gagamit ng LED bulb, no? Dahil wala pong source ng init yun. May source man ng init, konti lang, no? Ang ginagamit po sa DIY incubator, sa brooder is yung incandescent bulb, yung dilaw, no? Yung dilaw. And yung wattage, it depends upon sa laki ng inyong brooder, no? So dito po sa per scratch pen na yan, 50 watts, no? So yun po ha. Kailangan nyo ng maayos na brooder, nakatakip ang bawat paligid, pati ang ibabaw nakatakip, pati yung ilalim may sahig sila, no? Then may exhaust, ayan, ayan, exhaust yan, ayan, nakikita nyo yung puwang na yan, no? Ang init kasi is pataas yan, no? Pataas, no? So may singawan ng init, wag naman yung sobrang takip na takip, no? Tostado yung mga yan, no? At may nakita po ako sa Facebook, no? Nilagay niya sa karton, hindi niya nilagyan ng butas, tinakpan niya na mabuti, tapos meron pang incandescent bulb sa loob. Pagising niya na umaga, patay na lahat ng sisiyo. Bakit? Nasobrahan ng init. Na-suffocate, walang hangin na pumapasok, no? Yun po ang isang pagkapalpak, no? So yun. Tips sa brooding management, dapat may maayos kang brooder, no? Dapat predator proof siya, no? Wala nakakapasok na daga, wala nakakapasok na pusa, aso, at kung ano-ano pa, ahas, bayawak, kung ano man yung meron sa lugar ninyo, dapat predator proof siya. Next, yung heat source, no? At isa na dyan po is yung incandescent bulb na sinasabi ko nga. Ay, to. Yan yung dilaw na yan. Yan ang incandescent bulb. Avoid using LED bulb, no? Walang gaanong init na maibibigay po yun. Yan. Pwede kayo mag-LED bulb, pero meron kayong meron na nauuso po ngayon yung sinasaksak tapos ceramic heat. Ceramic heat lamp, parang gano'n eh. Pag sinaksak, umiinit siya, no? Pwede po, pwede, no? Okay? Pero kung wala po kayong gano'n, incandescent bulb is perfect talaga, no? So, yun po, no? And pangatlo, sa brooding management natin, maliban sa brooder na maayos, predator proof, heat source, using incandescent bulb, pangatlo po is yung pagpapalit po ng sapin ng ating mga alaga. Yes po, mahalaga to. Yan ang nakakaligtaan. Alao. Lalalala. Uy. Makulit ka kasi eh. Yan po nakakaligtaan karamihan ng mga breeders, no? Yung magpalit ng sapin, magpalit ng tubig, maglinis ng tubigan at pakainan ng kanilang mga alaga. Kasi sabi ko nga, cleanliness will help you a lot, no? Once na ang pakainan at painuman ng ating mga alaga, ayan o, painuman ng ating mga alaga, at yung sapin po nila is na papalitan natin regularly, mape-prevent po natin ng sakit. Ayan. Remember, pag ang sisiw nagkasakit na, naglungkot na yan, at yung mga balahibo niya nagsitaasan na, maputla na, mapapayat na ang paa, mahirap na po makarecover. Based on my experience, sobrang hirap makarecover ng mga sisiw na magkakasakit yung ganitong edad. Yan, mahirap po yan. Mahirap. No? Mahirap na makarecover. Hindi ko sinasabing hindi na makaka-recover 100%, ha? No? Pero mahihirapan na makarecover po ang mga newly hatched chicks kapag once na nagkasakit na po. And ito po ha, kailangan nyo ng exhaust. Ayan o, pansin nyo, may exhaust tayo. Ayan, puwang dyan sa taas. Meron din dito. Ayan o, puwang. No? Kasi para ma-prevent po natin yung ammonia build-up. No? Kasi ang dumi po ng pato, manok, pugo, ano pa ba, ay mataas po ang ammonia level po niyan, no? Once na ang brooder po natin is kulob na kulob, walang hangin na pumapasok kahit konti, nakasara pa yung ibabaw nila, no? Magkakaroon ng ammonia buildup. Yun po yung isa sa sakit, isa sa
cause ng sakit sa mga sisiw. No? Sabi ko nga, kapag nagkasakit ang sisiw, bye-bayo ka na dyan. Mataas ang chance, hindi na makaka-recover po yan. No? So, yun po yung mga basic tips natin, no? Para sa brooding management ng mga sisiw. Mapamanok yan, pugo, pato, at kung ano-ano pang mga alaga nyong galing sa itlog. Kailangan nyo ng brooder, heat source, cleanliness, no? Sa sahig, painuman, pakainan, regular dapat pinapalitan kung kayo po ay full-time, no, sa pag-aalaga ng livestock farming na galing sa itlog. At 2 to 3 times a day kayo magpalit ng tubig, mas the best, no? Mas the best, no? Pero tayo, since tayo ay employed, ay once a day lang, no? Once a day lang po tayo nagpapalit. Alright? So, yun po yung mga basic tips natin pagdating sa brooding management. Hopefully, makapagparami tayo ng sobrang dami na mga pugo. Ayan, no, meron tayong puti, nag-iisa. Katawa, no? At hoping na marami po kayo natutunan ngayon sa video natin about brooding, no? Okay? At asahan nyo po, mamaya gagawa ulit tayo ng video, no? About incubation naman, no? Sa pugo, mag-focus tayo sa quail egg incubation, no? Kasama na po dyan yung pagpili ng itlog, no? Ilang days, ilan ang temperature, ilan ang gagamitin nating ano na to? Ito humidity, no? Discuss po natin yan mamaya para marami kayong matutunan dito sa ating YouTube channel or Facebook page, Facebook account, no? As content creator po, ang isang goal po natin is makatulong, no, sa mga kapwa natin, mga livestock farmer around the Philippines, okay? No? And then maliban sa incubation, gagawa rin po tayo ng content regarding sa growing management naman, no? Growing management. Okay? At yun po ang aabangan ninyo. Hopefully magkasama tayo mamayang gabi, dahil mamayang gabi natin gagawin yung incubation management and growing management. So yun lang po. Maraming salamat po sa suporta, no? At gusto ko lang po mag-announce sa papisa po natin. Ang available na lang po dito is yung July 27 na papisa natin. Yung July 20 at yung kabuuan ng August is fully booked na. Then dito sa itlog, fertile eggs na lang po ang available natin. Minimum 100 pieces, 5 pesos each, and that is 500 pesos. Table eggs, sold na po yan. Alright? So yun lang po. God bless po sa ating lahat. I hope na meron kayo natutunan sa brooding management, no? Ma-apply nyo po yan sa sisiw ng manok, sisiw ng pugo, ng pato, ng gansa, ano pa ba? At ng kung ano-ano pang galing sa itlog na dalawa ang paa. Alright? So yun lang po. God bless. Peace!